Ngayon pong may change of leadership, kayo ho ba ay mananatiling independent or sasali na po kayo sa majority? Sasali na sa majority, no? So you Yes, sasali na kami sa ako sasali na sa majority. And it seems ganun yung feeling ng mga um, kasamahan ko sa independent. I you cannot speak to them, but it seems that is the feeling. So you're giving your full support sa bagong speaker na si itatalagang House Speaker Faustino D. Yes, yes, yes. We will give. I will give my full support. I will help in whatever way I can. Alam mo, kahit naman noong hindi ko binoto si Speaker Martin, I was trying to help the House in my own small little way, di ba? Yun naman talaga yung ginagawa ko. Hindi ko lang siya mabotong speaker, di ba? So, wala naman sigurong reason para mag-independent pa kami kasi iba naman yung speaker na iboboto namin. Magkakaroon ho ba ng rigudon din pag ganitong bago ang speaker rigudon sa committee chairmanships? That would be up to the leadership, no? Pero siguro kung ako, sa tingin ko doon sa mga major committees, dapat magkaroon, that's my own opinion, pero wag muna ngayon. Tapusin muna natin yung budget, wag natin, kasi hindi makakapagsimula yung Senado doon sa budget kung hindi namin tapusin. At any change will just delay the budget. So tapusin muna namin yung budget, tapos yung changes in committee chairmanships, if ever, later on na pagkatapos ng budget so that we have more time to talk about it, di ba? Hindi divided attention. Kasi hindi madali yan, hindi madali yung palit-palitan. Medyo mahirap yan. Parang ka nagsimula ulit from zero. So mahirap siya, no? Kung ako naman, yung major committees lang, di ba? Paano po makakaapekto, Kong Toby, yung pagpapalit ng liderato sa mga aligasyon ng korupsyon, sa flood control projects, sa ilang mambabatas? I think it's not only the change of leadership, it's the work of the Independent Commission on Infrastructure, di ba? Yung change of leadership, kasi di ba parang ang nangyari dyan, yung pagkadugtong-dugtong, di ba? Because as I said, nung hindi ako bumoto for Speaker Martin noong 2025, nung SONA on the 20th Congress, it was because of the 2025 budget, di ba? So ngayon, ang nangyari dyan is because yung mga nakakaalam is si Congressman Saldico, di ba? Siya dapat ang nakakaalam. At siya yung chairman of the Committee on Appropriations ni Speaker Romualdez. So parang by that association, nagkaroon ng problema yung House, di ba? Tapos siya pa yung naging susunod na speaker. So ngayon, papakita ng House na talagang tayo ay willing na maging transparent and we're willing to do whatever it is to gain the trust of people. Ang mahalaga dito is yung tiwala ng tao, di ba? So, naapektuhan na yung imahe ng House, kailangan bigyan yung tao ng dahilan kung bakit sila magtitiwala ulit, di ba? So yun ang napakahalaga. So we have to give them a reason why dapat sila magtiwala. And I think this change will give them a reason on why they should trust. Kasi at least nagsisimula ng magkaroon ng pagbabago. Now, we will have to show, of course, this is not enough, no? This is the necessary first step, pero hindi siya sapat. So kailangan talagang pakita nung bagong liderato na may reforma talaga.